National Irrigation Administration tiniyak na hindi pa umaabot sa critical level ang tubig ng ilang dam sa lalawigan. Bagamat may naitalang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa lalawigan ng Camarines Norte, tiniyak ni National Irrigation Administration na hindi pa ito umaabot sa critical level. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Mucha Montenegro. Sa panayam ng CNTV kay Engineer Roger Alan King, Senior Engineer System Management Division Operations Department ng NIA, sinabi nitong umaabot lamang sa 30 mm ang ibinababa ng level ng tubig sa mga dam na matatagpuan sa Alawihaw, Talisay at Bibiraw. Ipiniliwanag ng opisyal na sa kabila ng nararanasang El Nino ay nagkakaroon pa rin ng pag-ulan dahil sa pabago-bagong weather pattern. Ngayon po medyo nagkakaroon po tayo ng pagbaba sa water level na nakikita, lalo na po dun sa major dam natin sa Alawihaw, Talisay Dam, saka sa Bibiraw Dam. Pero ang pagbaba lang naman po ay umaabot ng bahagya na mga 30 millimeters na pagbaba lang po. Ito po yung pinakamataas na. Pero hindi pa po ito po yung aabot ng critical level natin. With regards po dun sa mga pakonti-konting pag-ulan po, epekto po ito nung nangyayari po nating shear line na nagkakaroon na rin po kasi tayo ng konting transition na mula sa habagat or amihan to habagat season. Epekto na po ito nung nararanasan nating change of weather pattern sa naраранасang El Nino for the first quarter of the year. Kaya kung minsan nagkakaroon po tayo ng forecast na magkakaroon po ng tagtuyot at pero kasalukuyan po opposite po yung nararanasan, yun po yung after effect ng extreme condition po ng El Nino. Samantala, tiniyak din ng opisyal may mga ipinapatupad silang hakbang upang maibsan ang epekto ng El Nino. Kabilang naaniya rito ang repair at rehabilitation, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga Irrigators Association. Sinikap rin umanong magkaroon ng agarang solusyon at desilting works o ang pagtatanggal ng sobrang siltation lalo na sa mga debris, vegetation, malaking debris na di kaya ng isang tao at sa halip ay ginagawa sa pamamagitan ng mechanized clearing. Sa plans and projects po sa NIA, lalo na po sa tulong to counter-effect the nararanasan pong El Nino, meron na po kaming ginagawa mga repair rehab, saka mga minor patches with the Irrigators Association dun sa El Nino. Lalo na po, yung pinakaagarang solusyon po namin dito is yung desilting works, yung pagtatanggal po ng sobrang mga siltation sa kanal natin, lalo na yung mga debris, yung mga vegetation, mga malalaking debris like yung branches of trees na hindi po kaya ng isang tao. Ginagawa po ito through mechanized desilting or mechanized clearing. Kaya meron po tayong dalawa dito na backhoe na intended for the clearing, like yung wheel type po natin, crawler type na nanggaling po sa Regional Irrigation Office of Region 5 na kumakailan po magandang tulong po para mas mabatid po natin yung clearing na kinakailangan sa system natin. Yun po yung immediate. Ipinahayag rin ito ang mga makabagong teknolohiya na gagamitin tulad ng technological irrigation intervention kung saan gagamit ng solar power pump. Posible umano itong maipatupad sa pagtatapos ng taon dahil sa kasalukuyan ay nasa proseso na rin sila ng pagtukoy sa mga lugar na nangangailangan ng makabagong approach sa irrigation system. Meron tayong gagawing mga technological sa irrigation intervention, lalo na po yung sa solar irrigation powered pump. Ito po yung makabago po sa ating approach sa irrigation. Ito po yung marirealize by the end of 2024 or next year. Kasi under the planning and identification na po kami ng area na magkakaroon ng vulnerable experience sa kakulangan ng tubig, saka yung mga wala pa pong mga patubig
or irigasyon. Kaugnay niyan, nagpaalala ang opisyal na sikaping magtipid sa tubig at maging responsable sa pagtatapon ng basura. Pinapaalalahanan ko lang po, lalo na po dito sa pagdating na El Nino, sa severe El Nino, from March hanggang April, may 2 buwan pa po tayo na magkaroon po tayo ng pagtipid sa ating pagkonsumo sa tubig. Hindi lang po sa aming sakahan, pati po sa mga kabahayan, sa domestic use ng tubig and sa opisina, saka sa mga paaralan. At isa po pong mahalagang mensahe at paalala ko po ay yung tama po nating pagtapon ng basura. Huwag po natin basta-basta po ito isalansang or itapon sa ating mga irrigation canals kasi po malaki pong epekto nito sa ating mga daluyan saka na makakapag-obstruct sa mga outlet and inlet ng ating canal structures. Malaki at crucial po ito kapag nagkaroon po tayo ng pagbara. Kawawa naman po yung mga ibang area natin ng mga sakahan na kailangan po ng tubig. So, ano lang po, bayanihan system lang po sana tayo and lalo po kayong mag-antay po sa mga programa at updates po sa NIA. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.